nakaapas mo o nakasayo mo para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ilabi na sa tuwang Sunday School. So, inyong presensya, nakapadasig ka na sa matag usa. Alright, so karon aray na pod kita sa bag-o na to nga lesson. Amen? So, last Sunday, nahumba na ato ang lesson may tungod sa nganong importante ang pagtuon sa Biblia. But this morning, another lesson nga atong pagahisgutan may tungod sa pagbiya o paglikay sa mga dulumtanan sa Dios. Amen? Alright, so I hope and pray nga ninintag na sa kabuntagon sa tuwang Sunday School na kita'y makutlo o atong mabalon, no? Unya sa divine service natin makatunan, mabalo na to sa tuwang tagsa-tagsa ka panimalay. Alright, so dito magdugay. Proverbs chapter 6, verses number 16 down to verse number 19. Okay, so Book of Wisdom, okay? The Book of Proverbs. Proverbs chapter 6 verses 16 down to verse number 19. Gangyo ko kamo sa pagpanindog, uban ka nako. Alright. Nakita na si Iman. Okay, so ato kining puli-pulihon sa pagbasa. Ako'y mabasa sa verse number 16, kamo sa verse 17. And then dungano na to sa verse number 19. Alright. So the Bible says in verse number 16, these 6 things doth the Lord hate, yes, 7 are an abomination unto him. And heart that deviseth wicked imaginations, feet that swift in running to mischief. Verse number 19, everybody go. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Shall we pray? Precious and loving Father, Lord, salamat Ginoo this morning. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong kinabuhi. Sa tibok simana, Lord, ikaw Ginoo nag-uban ka namo. Salamat Ginoo sa imong faithfulness. That until now, buhi pa mi, nakasimba mi diha kanimo sa Espiritu kamatuoran. Salamat Ginoo sa mga butang gialaw nimo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa time nga imong gihatag karon nga makatuon mi sa imong pulong. Akong pag-ampo Ginoo pinaagi sa tabang sa walang espiritu. Nga din ang imong pulong Lord masabtan namo sa simple ug yanong nga pamaagi. Anoint my lips, use me O God in a mighty way. And Lord, nagpray ko unsa may mga sala nga nakita nimo O God sa among kinabuhi. Lord, nagkinahanglan mi og nangayo mi kapasayloan na namahan. Ginoo, badlo nga karon ang buhat sa kaaway nga makapadisturbo sa pagpaminaw sa imong pulong. Ikaw magkapanalangin, tagaig dakong kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, so makalingkod ka mo. Okay, so before ta magsugod, okay, no, I hope and pray nga unta, walay ma-offend karon sa ato ang mga punto, no, kay kini karon nga atong punto nga gipangkuha, gikan gayod kini sa Biblia. Amen. So, kung naa magali, no, mag-ingon tag, grabe si pastor, ay giigo, mong ko, no, dili, wala, samtang gatuon ka ni, wala jud ko gauna-una ka ni, una ko ni, no, it is the Holy Spirit, in fact, every time nga maghimo mi og wali, maghimo mi kung sa itudlo, nakinhanglan mi og giya sa balaang Espiritu, amen? Alright, so, hoping and praying, atong dawaton karon ang pulong sa Ginoo, nga malipayon, amen? Kay pagkaon man eh, amen? Okay, pagkaon kini sa atong kalag. Well, atong isgutan, sama sa akong gingon, ang pagbiya o paglikay sa mga dulumtanan sa Dios. So dapat kining mga butanga, dapat nato ni mahibalan. Amen? Kay I know, sa atong kinabuhi gusto tag panalangin. Di ba? Pero kung nagpuyo ka or nagbuhat ka og mga butanga dulumtanan sa Dios, dili ta maka-expect og blessing. Hello? Okay, now, adunay mga butang nga atong naandan sa paghimo ni adtong wala pa kita diha ni Kristo. Kao na atay mga butang nga ginabuhat na nato nga sa diha nga wala pa ta si Ginoo, naanad ta ba? Nagtuotag okay ra. Okay? Pero mga butang nga atong gibuhat nga nagtuotag okay ra atubangan sa Dios pero di ay dulumtanan niya ug naay mga buhat sa kalibutan nga dili gayud pwede i-adapt sa Kristohanon. Nga ginormalize na lang ba? Ginormalize na lang sa kalibutan. Okay? And then, apan karon nga si Kristo aniya na sa atong kinabuhi, og ang Biblia mauna ang atong gisunod, dunay mga butang nga kinahanglan natong biyaan. Tungod kay kini sila
mga dulumtanan sa mata sa Dios. Okay? So when we talk about ang pulong nga dulumtanan kung sa English pa na abomination or nagpasabot kinig disgusting or abhorrence, disapproval or strong dislike both pasabot mga butang nga makapasuko gayud sa Ginoo. Well, sa atong Kristohanong kinabuhi wala bigyo talain tumong ang paglipay paghimaya ra gyud sa Ginoo. Amen? Anong nangalagad man ta? Anong nagsangyaw man ta? Ano man? Para malipay ang Ginoo. Hello? No? So, aron kita makalikay niini, dapat nato hibaluan ang gitudlo sa Biblia. Aron ang Dios, the more pagyud siya magpanalangin sa atong kinabuhi. Okay, so number 1, kita magdugay. Number 1, in Proverbs chapter 12 verse number 22. Proverbs chapter 12 verse ata. Okay, Proverbs chapter 12 verse number 22. The Bible says, lying lips are abomination to the Lord. O sige, gisulti sa Bible? Lying lips. Unsa man na, pastor? Para sa inyo, unsa man na? Ayaw sa ang point, ha? Unsa man na? Sunday school pa niya, Sunday school pa ni. Unsa man na? Ang taong bakakon. Ala, pastor. Pamakak ko pastor da. No? Kini nga verse nag-highlights or may tungod sa value sa honesty, truthfulness, or integrity. In fact, ang pagpamakak, violation niya sa ikasiyam nga gisulti sa Ten Commandments. O sige, gisulti. Thou shalt not bear false witness. Hello? Usahay, pastor, nakapamakagrabo ka, pastor, na kaya murag apiki yung kaya, pastor. Nabitaw to'y bata. Nainahan ba? Gina niya yung anak, 5 years old nga babae, ina niya anak, naarabay mo ari diri karon sa balay, maningil. Ingna ha, nga wala ko, nilakaw ko. Ya taod-taod ana, naay nangayo. Ayo, ana din ang bata. Ay, kol, unsa man. Naay mong mamaday. Ngano man, kol, maningilon ta ko siyang utang. Oh. Nya ang mama ni tago likod sa portahan. Nya kan bitang portahan nga naka-elevate, bitaw nga, inig mo tindog ka sa likod sa portahan, makita imong tiil. Oh. Ana din ang naningil, ana din ang bata, halakap, kol. Ingon ra ba si mama, kol, nga wala daw siya? Nya, ang naningil, ang maubaday. Nya, nalilian man niya ilalom sa portahan. Kitiil man yun. Natiil man yun niya. Yung mama, okay, pula o cutics. Naka-nail extension pa. Nya, mura bagloy, So, anak din ang bata, di ay baday. Aw, sige, day. Ing nalay niya imong mama sunod ha, nga kung mulakaw siya, ipadala ang tiil. Sakpan gyapon, uy. Diba, no? Sakpan gyapon. So, naay mga butang, no? Ang pagpamakag sa isig ka Kristohanon, okay, paminaw, makaguba ka na sa relasyon. It can cause harm to oneself and others. Dili maayo sa usa ka Kristohanon nga magpuyo sa usa ka bakak. Kay kini dulumtanan sa Dios. In fact, Revelation 21:8, ang pagpamakag biya, igo na biya ang mula na ito nga sa impyerno. Pero salamat na lang ta, giluwas ta. Amen? Salamat na lang ta, giluwas ta. So ang Kristohanon, no, pwede ka makapamakag atubangan sa tao, pero dili ta makapamakag atubangan sa Dios. So naay mga, dili lang kay kana bitang pagsulti nato or na kay mga butang nga kabalo ka pero wa nimo gisulti, no, sa isig ka tawo, pero naay butang karon nga atubangan sa Dios, grabe bugat kayo ni kining nga makakatubangan si Ginoo. Unsa man ni? Una,
kanang dili kita sincero, dili sincero sa atong mga pag-ampo. Usa may but pasabot na paso, kana bitong nangayo ka sa Dios, pero aduna kitay sayop nga motibo alang sa atong gipangayo. No? Later on, na mga verse na, okay? So, like for example, nakaigipangayo sa Ginoo. For example, ngayo tag motor. Lord, nagay kog motor. Musaad lay ko nimo Ginoo, pagtagaan ko nimo ana. Ako yung ipagamit nimo. Manog magsulwin ninyo ko. Mang-invite ko bisita. Unya, gihatag sa Ginoo. Agoy kay nahitabo. Sige naman hinuog pang chicks. Adlong Domingo, sige, muadto naman ako sa Gaisano. Oh? Di sincero niya na. Antong lang taon. No? Matthew chapter 6 verse number 5. Kasagaran na ba ni ini bitaw? Kanang mga eskribag, mga parisiyo. In fact, gibadlong ni Kristo. Matthew chapter 6 verse number 5. Ato lang taon. Paliw ko. But, and when thou prayest, kung ikaw mag-ampo ba? Kung kita mag-ampo, thou shall not be as the hypocrites are. Hipokrito. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets. Nagets mo? Nahan ka na sila, pakitang tao ba? Pero, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. Okay, pinaagi sa bakak dili sincero sa atong mga pag-ampon. Letter B, arita. Bakak nga mga pagpanaad. Paghimong pakigsaad apan walay plano nga tumanon. Gisaaran ka sa usa ka lalaki niya. Gipakyas ka, sakit na. Ngayang people na pagkasagaran na mag-post dayon. It hurts. No? Busa kung unsay atong gisaad, hilabi na gyud sa Ginoo, tumaw na gayud kana. Kay ang Dios maningil sa imong gisaad. Like for example, Acts chapter 5 verse number 2 to 4. Kay numdum ta ni Ananias ug ni Sapphira. Unsay gisaad nila sa Ginoo? Lang ikaw na. Summarize na lang nato. Kung mahalinan mi gyuta, kato nga akong ihatag. Kato nga ang among ihatag. Unya, pagkahalin, unsay nahitabo? But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Hala, pwede di itap makapamakak ni ana nga pilay income nimo dili mao ang imong gitites. Nga naman, kay nakwaan sa parcel nga akong gibayad. Nakakita magugurdo sa timo ba nga na ay free amount ani, pero wala na. Nya pag-abot, na-scam na ita. Pero wala na. Ang atong tithes, wala na. Impits na. Pero sa ilang gibuhat, ni Ananias ug ni Sapphira, adunay dakong kahadlok nga bidangat sa church tungod sa gibuhat ni Ananias ug ni Sapphira. Unsa imong gisaad, ilabi na diris altar. Tumana gayod na. Kay ang pagpamakak dulumtanan ka na sa Dios. Amen? I hope masabtan na ito na. Kung dili ni mo mabuhat, kung mahimo, di na lang nato isulti ilabi na sa atong isig ka Kristohanon. Kaya maglaom mo na sila sa wala. Daghan mga pagpanaad, ilabi na atong eleksyon, di ba? Daghang mga pagpanaad. Kabalutan ni ana. Pero why not tuman? Alright, letter C.
Letter C, kani, kasagaran na nato ni. Sa una pa ni, sa una. Oh, hoping and praying nga wala ni karon. Okay, letter C. Kaning hipokrito nga kinaiya. Gibakaka na to ang Diyos, gibakaka na to ang kaugalingon, gibakaka na to ang tao mo. Hipokrito nga kinaiya. Pagpakita sa isig katawo nga maayo kita, buutan kita. Pero di ay, plastic atubangan sa Diyos. I remember sa example ni Sir Jolly, itong straw ba? Straw. Sa to? Plastic pa. Sip-sip pag yun. Unang mga straw. Matthew chapter 23 verse number 14. The Bible says, "Wo alaot kaninyo mga skriba o mga parisiyo, hipokrito." Okay. "For ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore ye shall receive the greater damnation." And unta dili ta parehas sa mga skribag, mga parisiyo nga kinaiya. Nga naman, verse number 27. "One to you, o alaot na pud kaninyo mga skribag, mga parisiyo, hipokrito, for ye are like unto a whited sepulchres." Kana bitang, murag lungon ba, lungon. Nga, gwapo kailang taon sa gawas, pero ang sulod, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones. Oh, kanang hipokrito nga kinaiya. Be true to yourself. Kung unsa ta. Amen? Kay basin ba na ay Kristohanon maayaw kay diri pag naa sa simbahan. Pero pag uli sa balay, buak ta ng plato. Hipokrito nga kinaiya. Usahay maayaw kita pag kanay mga tao nga arangan inila, muduol sa tuwa, pero pag ubos, ato na lang, sorry. Kinsa man ka. Hello? Unta dili ta inon ana. Amen? Pastor, magsakit man na imong, pulong sa Ginoo atong gitun-an. Amen? Pulong sa Ginoo. Dawato nato nga malipayon. Amen? At least makabaluta. Kakanang mga buta nga, dulomtanan ka na atubangan sa Diyos. Amen? So, ang pagpamakak, ang tawong bakakon. Pastor, di maginaw kong malikayan. Di maginaw. Kung mahimo atong likayan. Labi na gyud kung unsay atong gisaad sa Ginoo, buhata gyud na. Buhata na. Number 2, darita. Number 2, tamagdugay. Dali aras tayo mo. Number 2, ang tawong masukihon o unsa na? Unsa na? Bagol bulan. Allah ka, pastor. Ano, say naap na to ni. Proverbs 11:22. Kasagaran ra ba ni na sa verse nga kung igano, babae ra ba ni da? Babae. Proverbs 11:22. Woman. Di ba? As a jewel of gold in a swine's snout. Mantay mo nang murag, anong baboy ba nga nahay, tandari na ito, nahay, sabi na gibitay. Yun no? Kana bitaw mga bugul-bulan, mga budlot ang simod, kasi yo. Nasigigreklamo mo bitaw, limpyo na pod. Trabaho na pod. Ginamos ya po sudan. Murabag unsay gibuhat, siguro dulag email. Pukawon lag mukaon, kaayong hiloan. Bitaw, ayaw lang pod. As a jewel of gold in a swine's snout. So as a fair woman, which is without discretion. Ang tinuod nga kaanyag nagagikan sa sulod. Ang kaalam, pagkamaayo. Og bisan ang kinaiya importante na sa usa ka Kristohanon. Let your light so shine, Before me niya makita niya gitag bagulbul. Say maka gitayom nga lahi mo naong gitayom nga reklamo ta, pero kana na lang po sige tag bagulbul mura di na po na maayo Sa po ni si Sud Andre Sud Andre gilag bulad. Sigilag bulad, ginamos, UTI labas. Gantag bulad ginamos dire. Unya og litson po naon siya po niya, sige lang mong butag karne ane, matay man tag sayo.
Sama ni ay, may pasila kay tulid street og buhok. Ako ani kulot. Pero ang kulot po, ang tulid po may pasila kay kulot og buhok. Ang ngayan ilang nawong. Ako ani tulid. Wadi gyud ta makontento. Usa bitaw nga ano sige tag bagulbul kay di ta makontento. May paning og daghan na jud ko kwarta di jud ko magsigig bagulbul. Paminaw, nato'y sayings. If your contentment bitaw, gibasin nimo sa kwarta. Ang kwarta is just a number. Nya ang number walay kahumanan. So the sake of your contentment, wala gyud kahumanan. Nato'y salita ingon siya. Money is just a piece of paper. But I have a paper, but no money. Oh. Ano ba? Okay. So, na-example sa Bible. Kabalo naman kita kaning mga bagulbulan, haag yun ni sa Bible. Oh. Nga, hangtod, dali, raon ta ilang pag-abot sa promised land, pero tungod kasi silang bagulbulan ba? Oh? Numbers chapter 14, verses 2 to 3. And all the children of Israel murmured. No? Masakit na mga murmuritis. Oh, una, nagmurmured silang leader ng gibutang. Sama niya, kanay untang, gwapuhon ba? Akong leader, unta, kanong pastor, gibutang dari, kanang gwapuhon, kanang may mo English. Uy, di ta kabuto, Ginoo may nagbutang na. Oh, salamatin na lang na. Adto na lang ka dito sa America. May mga tall, dark. Di man na dark. Oh, next nilang bagulbulo, no? We would God that we had died in the land of Egypt, or would we had died in this wilderness? Oh, naingon diha, mas maayo pa, were it not better for us to return unto Egypt? Diyaw mo na, nakasulti sila ni Ana, mas maayo pa, mabalik mo sa Egypt. Uy, gipalingkawas mo di askino, niya mo balik na noon mo dito. Ano yung pagkabagulbulan ba? Bagulbul sila, nga sa mani, mana in the morning, mana in the afternoon, o pagkaon nila, in the wilderness, mana. May pasalamatan to na, nga atong sudan gipusil. Kasi mga pastor, gipusil, kanang kalapati gipusil, langgam gipusil. Adi ba? Kanang kinamos ba, gipus agsili. Salamatan, pasalamatan na lang nato na, iman. Pasalamatan na, nakalami ni Ana. Saging, mano? Mong sudan gituok, ay pasalamatan to na. Kabalo naman siguro ng uban. Sa mga gituok, pastor, ginamos, gituntong ag-ok, praise the Lord. Amen? Nga ka na magsugba kag bulad bitaw, nga manumbalay pambaho, ay pagkahumuta. Praise the Lord. Nga ang nakatimaho, mata magkapangitag bulad ron. Ay, magkapalita. Nya, kita diha, sige reklamo. Nya, imo siya nga nangitag bulad. No? Indot na, no? Mayingon tag kinsa karo silingan na nangitag bulad. Ka atong pabartira niya atong bulad. Kay basig humba ba? Indot magsugbag bulad ka nang naay birthday sa imong silingan. No? Bulad nga, pinikas ba? Ang manumbalay ng baho. Kapangita, gid sa mga pabayloan dito naglitson. No? Dugay gayod nato makabuot ang panalangin kung kita bagulbulan. Ang Dios masuko sa bagulbulan nga Kristohanon. Learn to be thankful of what you have today. Philippians chapter 2 verse number 14, do all things without murmurings and disputings. In our service to God, our work, bisan sa atong balay, buhata nga adunay kalipay. Sikreto aron dili ka magbagulbol, learn to be content. Sa inaani mo karon, pasalamati na. Amen? Kaya bisa kung saon, di kita nagyod, musulti gyud. Ay, inita po gaya. Sama na, sige lang mo nag-iinit. Ulan, naon sa mo na, sige lang mo ginigaulan. Daghang Kristohanon, malipay pog tingulan. Kusog kay mo kantag, showers of blessing. Pero pag maulan, di mo abot simbahan. No, masalamatan na ito ang Ginoo. Amen? Alright. Number 3. Dilita the last. Mahuman ba na ako ng upat? Number 3. Biblia atong gito na. I hope nga di mo masuko. Deuteronomy 22 verse number 5. Abrihin na lang daan para makabalota sa
I-open na lang daan. Okay, number 3. Deuteronomy 22, verse number 5. Deuteronomy, okay. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment, for all that those so are abomination unto the Lord thy God. Unsa man na, Pastor? Number 3. Ang pagsulob, palihog ko, sa besti nga iya sa lalaki kung ikaw babae. O ang pagsulob sa iya sa babae kung ikaw lalaki. Mao nandili ang baptis gabawal regarding sa sinuotan. Pulong sa Ginoo. Daghan ra bang moingon nga grabe ganing baptiso, daghan kag bawal. Di man ang baptiso pulong sa Ginoo. Amen. Ang Biblia nagtudlo og sakto gustong paagi sa sinuotan. 1 Timothy chapter 2 verse number 9, babayi na pod. In like manner, also that women adorn themselves in modest apparel. Modest, dili modern. Kaya ang modern karon, kita ng mga kigol-kigol. Igot-igot niya. Biblia, ang katudlo sa Biblia, modest apparel. Way of dressing reflects your inner character. Tawag ko ng mga, di na lang ako isulti, kay lain kay isulti. Lain kay mga sinutan, kaya nga naman, maupo na sila. Pastor, naaman ko sa balay. Nara ka sa balay, okay na. Pero mugawas ta nga sa bana. Ayaw eh. Okay? So, that's why as a Baptist, we dress properly. Tungod kay pagpakita ka na nga giusab na kita sa Dios even sa atong sinuotan. Amen? Oh, kung sa una, di ka ganahan magsayal, karon magsayal na ka. Pastor, lalaki man ko, Pastor, gusto ko magsayal. Ayaw kay muulan. Muulan. Ang Biblia o ang kultura, bisan ang atong kultura, modest apparel ang gitudlo. Sumaragod to sa mga kaluluhon o luluhan o lulahan sa una. Pasuuto na to atong mga lula o kanang mga ipo kay karon ganahan maguna sila. Sulayin ninyo. Lantaw na itong mga picture sa una, di ba? Tag-as kayo. Karon, ambot na lang. No? Mo nang labi na kini mga babae. No, kung mahimo, dili ka ng mga nangalakra ng mga gano man. Oh, kay babae ra ba hinungdan nga makasa ning lalaki? Bitaw, nga naman. Okay. Matthew chapter 5 verse number 28. Ato lang tawon. Abe, Matthew chapter 5 verse number 28. Kaya hapit ng oras. Matthew. Matthew 5:28. But I say unto you that whosoever looketh on a woman. Okay, siya mo lang tao sa babae, lalaki. To lust after he had committed adultery. Tiyaw mo na. Paglantaw lang ang kaulag, adultery na. Mo nang magsinina og tinarong. Amen? Kay dulum tanan na sa Dios. Deuteronomy 22 verse number 5, it is abomination unto the Lord thy God. Ayaw na pag-una-una suotong sayal ni ate karon, ayaw na. Ayaw na nasuotan ang sayal ni ate, nag-uli ni mo dito. Okay, number 4. Gata, ato na yung panagkamutan nga mahuman to ni. Point number 4. Point number 4. Okay, Leviticus 18 verse number 22. Leviticus, kawas na mo ang kaupat? Wala pa, Leviticus 18:22. At this verse na na. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination unto the Lord. Unsa man na, Pastor? Number 4. I hope nga wala yung masako niya ha. Pulong rin sa ginawa itong gitunan. Ang pagkabayot o pagkatumboy. Lakip ang pagkig-amigo kanila.
bisan ang pagpapuyo kanila diha sa imong balay. Amen po mo diha. Basin nga suko na mo ba? Pulong na ba sa Ginoo? Biblia, binatong ito na. Pastor, babae talaga yung puso ko. But na lang. 1 Kings chapter 14, 22, verse number 22 to 24. And Judah did evil in the sight of the Lord, and they provoked him to jealousy with their sins, which they had committed above all their fathers had done. For they also built them high places and images and groves on every high hill and under every green tree. And there were also Sodomites in the land. Uy, kung naibayot sa atong panimalay, Kristohanon ta, badlungon. Ang Ginoo mo usab pa nila. No dayag na biya karon kay bisag bata. May bala na nimo nga bayot. Ano man pastor, kay mana gyud. Ganahan gyud mga pang girly. No? May na kay mo na Papa. Naibog ko ni Junjun, Papa. Sodomites. No? Kung i-search bitaw na ni mong word nga sodomy, kamo na rin lang tao. I-search niyo sa Google, si meaning nga na. Sabi nga, rason biya nga, anong giulan sa Dios o kalayo, ang Sodoma Gomora, tungod nining mga bayot, mga tumboy. E kung mubalik ta sa Biblia biya, ang gihimo ro si Ginoo, male and female. Ato yung sa kapare, gawali siya. Oh, kamong, dari ko, lasa ni. Oh, kamong mga lalaki, gikan kamo sa abog. Ay, pagpag mga lalaki, wow, amen. Oh, kamong mga babae, gikan kamo sa gusok, sa lalaki. Wow, pagpag ng lalaki. Nahin ang utana. Father, matumboy ng utana. Father, asa man may gikan, Father? O kamong mga tumboy, gikan mo sa abog nga nagkalapok. Naisa ng utana, Hoy, Father! Bayot ng utana. Asa magikan, Father? O kamong mga bayot, gikan mo sa abog nga nagkalapok, nga naisagol alimatok. Shall we pray, Lord? Salamat, Ginoo, si mo pulong. Ka mag-bless niya ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's have a